pinakamahalagang gawain ng isang ina ay ang alagaan at palakihin ang kanyang mga anak. Mahalin at ipadama ang pag-ibig at seguridad para sa kanila. Ganyan ang pag-ibig na binigay sa akin ng aking ina. Michael, Jenny! Michael, Jenny, May! Andito na ang mama. Oh, mama, muna po. Oh. Saan galing yung kinakain yung tinapay? Dala po ni Uncle, Mama. Mama, andyan po si Uncle, may dalang pagkain. Ay, ganun ba? Oh, ate, anong oras na eh? Di pa pala nakakain yung mga pamangkin ko. Oh, sige na, pumasok na muna kayo. Ito, ihain mo. Meron diyang menudo at saka pansit. Ito, ah. Ate, kung sinunod mo na sana yung sinasabi sa inyo, mama, eh, hindi ka makakaranas ng ganitong klaseng buhay. Ba't kasi ang Benson pa na yung pinili mo? Karami-raming lalaki dyan. Magsisimula na naman ka tayo, June. Alam mo naman yung dahilan kung bakit hindi ko sinunod si mama, di ba? Mahal ko si Benson. Legit pag-ibig yan, ate? Napapakain ba kayo ng pag-ibig ng Benson na yan? Ha? Hindi ka pinag-aral ni mama para maging tanga sa pag-ibig. Sige na mga anak, pumasok na muna. Ate, naaawa lang naman ako sa'yo at sa mga pamangkin ko. Yan bang gusto mong buhay para sa kanila? Ayan o, bukas, babalik ako. Sumama ka na sa akin sa probinsya. Ha? Naghihintay doon si mama. Ah, nga pala. Eto, tanggapin mo to, ha? Konting tulong para sa'yo. Pambili mo ng pangangailangan mo at ng mga pamangkin ko, ha? Ano to? Suhol? Hindi ko yan matatanggap. Ate, ano ka ba? Hindi ko yan matatanggap. Tanggapin mo yan. Ano ba naman? Tanggapin mo yan at ipambili mo ng pangangailangan nyo. Babalik ako dito para sunduin kayo. Ha? Hindi, ingat ka. Nang sandaling iyon, muli akong nangulila sa aking ina. Ngunit binalat ako ng hiya dahil sa aking pagsuwi sa kanya. Benson? Nagiinom ka na naman? Ano ba naman yan? Wala na nga tayong makain. Inuuna mo pa yung bisyo mo. Mag-isip-isip ka naman. Yung mga anak mo nagugutom. Ako. Kaya kong magtiis. Pero yung mga anak mo hindi. Bakit? Sa akala mo ba masaya ako sa nangyayari sa buhay natin? Gusto ko lang namang makalimot sa mga problemang pinagdaraanan natin ngayon, ha? Dahil sa akala ko, mabuti na akong ama para sa inyo. Pero hindi eh. Dahil kahit anong gawin ko, wala pa din nangyayari. Aalis na kami ng mga bata. Pupunta na kami kay mama. Diyan ka naman magaling, di ba? Ang takutin niyo ako, naiiwanan niyo ako ng mga bata. Sige, lumayas na kayo. Iwanan niyo na ako. Dahil wala naman akong kwenta sa tahanang ito, di ba? Naman yun yung sinasabi ko, Benson. Ang gusto ko lang, matuto ka naman na ipaglaban kami ng mga bata. Ayoko din naman na mawala sila ng ama. At ayoko din na mawala sa piling mo. Pero sa pinapakita mo ngayon, ano ba bang pipiliin ko? Ako din naman, ha. Hindi ko kaya na mawala kayo ng mga bata. Ano na mangyayari sa buhay ko kung iiwanan niyo ako ng mga bata? Kaya Lydia, huwag mo akong iwan. Huwag kayong umalis ng mga anak natin. Kaya naman natin to, di ba? Kaya natin bumangon ulit. Kaya natin magbagong buhay. Kaya huwag mo akong iwan.
Magtutulungan tayo. Magsisimula ulit tayo. Talagang mahal mo kami. At naniniwala kang makakaahon pa tayo. Uwi tayo. Oo. Kasama ako sa inyo ng mga bata. Marahil, isa ako sa mga nahulog sa kasabihang bulag ang pag-ibig. Dahil kahit ilang ulit na akong nasasaktan, nagagawa ko pa rin magtiis para sa mga anak ko. Benson? Benson, Oh, bakit? nakita mo ba yung perang nakatabi dito? Pangalengke kasi sana natin yun eh. Aba, mali ko dun sa pera mo. Ano akala mo sa akin, magnanakaw? Kukunin ko yung pera mo? Hindi naman sa ganon. Ang akin lang. Ang liit na nga ng kinikita natin tapos napupunta pa sa wala. Pagod na ako, Benso. Pagod na ako magtiis dyan sa ugali mo. Kailan ka ba magbabago? Bakit ba ako naman nakita mo? Ha? Dapat nga matuwa ka eh. Dahil sumama ako sa inyo dito sa lugar na to. Na kahit bagot na ako. At pakiramdam ko, wala akong kwenta. Talaga? Dapat kasi, naghanap ka ng trabaho at hindi mo nararamdaman yung pagkawalang kwenta mo. Alam mo namang wala na tayong pera. Wala na tayong ipon. Baka bukas sa makalawa, wala na tayong kinakain ng mga anak mo. Tumahimik ka nga! Bingin-bingin na ako sa kakabunganga mo, no? Talaga? Palagi mo nilang ipinamumukha sa akin na wala akong silbi sa tahanang ito. Bakit? Hindi ba totoo? Tumigil ka! Sige! Saktan mo ako! Sapalin mo ako! Tutadya ka naman magaling, di ba? Mama, si Lola isinugod sa ospital. Sakit daw po ang Lola. Jun! Ate, si Mama, wala na siya. Wala na si Mama. Ma, ngayon wala ka na. Paano na kami ng mga bata? Sino nang tutulong sa amin at gagabay sa akin? Alam ko po, hindi ako naging mabuting anak. Pero hindi yun naging daan para kamuhian mo ako. Bagkus, mas lalo niyo pa akong minahal. Panginoon, huwag niyo po sana akong pababayaan. Bigyan niyo pa ako ng lakas ng loob na harapin ang lahat ng pagsubok na dumadating sa akin at sa aking pamilya. Kaya mo po ako siyang bahala sa akin. Tama na yan. Paano ko ba? Ngayong wala na si Mama, siguro panahon na para umuwi tayo dun sa aming probinsya. Doon tayo magsimula ng panibagong buhay. Baka doon, swertihin na tayo. Paano naman yung iniwang hanap buhay sa atin dito nila? Pagbili na lang natin siya. At yung mga pera na makukuha natin doon, gamitin natin pang puhunan.
pwede tayong magtanim ng mga gulay. Di kaya ay mag-alaga ng mga hayop. Baka sa ganun makabawi tayo. Ano? Sana. Swerte na tayo sa inyo kasi. Huwag kang mag-alala. Awa ang puon. At doon ay magkakaroon tayo ng magandang buhay. Sa pagkawala ng aking ina, minabuti namin ng aking asawa na umuwi na lamang sa kanilang probinsya para doon kami makapagsimula ng bagong buhay. Mama, saan po tayo pupunta? Alis po ba tayo? Kaya dito, anak. Oo, anak eh. Kasi walang trabaho dito ang papa nyo. Kaya lilipat na tayo ng tirahan. Babalik po ba tayo dito? Namimiss po namin to. Mga anak, huwag na kayong malungkot. Dahil dun sa pupuntahan natin, magkakaroon tayo ng magandang buhay doon. Magtatrabaho akong mabuti para nang sa ganun ay maibigay ko lahat ng mga pangangailangan ninyo. Saka, makakasama nyo naman doon ang inyong mga lolo at lola. Pati mga pinsan ninyo. Magkakaroon din po ba kami ng mga kaibigan doon? Oo naman, yung mga pinsan ninyo, mababait yun. Makakasundo nyo sila. Ayun naman pala ate May. Nandun pala yung mga pinsan natin. Paano? Nakagayak na ba kayo? Hinihintay na tayo ng sasakyan natin. Tara na. 245 kilometers silangan ng Cagayan sa may Cagayan. Napanatili nito ang super typhoon intensity na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 250 kilometers per hour. Yung movement nito ay west-northwestward sa bilis na Ang dami mo naman tanong, Jenny. Sige na, huwag na kayo mag-away ha. Tara na, at malapit nang dumating ang papa niyo. Lydia! Halina kayo! Lilikas na tayo! Madalas na binabagyo ang pamilya namin. Parang sinusukat ang katatagan ng tahanang bino. Gulay! Gulay kayo dyan! Gulay! Ate May, Kuya Michael, tignan nyo yung bahay na yon, ang ganda. Siguro mayaman ang nakatira dyan. Tara, mag-alok tayo. Baka bibili sila. Ba't kayo nahinto dyan? Nabibili ba? Wala po, inay. Susubukan lang po namin yung may-ari. Baka bibili sila. Nay, ang ganda po ng bahay. Balang araw po, magpapatayo po ako ng ganitong bahay para po makatira tayo sa ganitong kalaking bahay. Ako rin po, pangarap ko pong magpatayo ng ganyang kagandang bahay. Ako din po, inay, magpapagawa po ako ng ganyang kagandang bahay pagkatapos ko po mag-aral. Sige, mabait naman ang mga anak ko na to, ha? Sige dito. Ay, basta. Mag-aaral lang kayo ng mabuti, ha? At syempre, huwag kakalimutang mag-dasal. Ha? Nako na tayo. Gulay! Hindi binanggit sa Biblia na ang bawat babae ay kailangang maging ina. Gayunman, sinasabi ng Biblia na yaong pinagpala ng Panginoon para maging ina ay dapat gawin ng kanyang katungkulan ng buong kahusayan. Ang mga ina ay may natatangi at napakahalagang tungkulin sa buhay ng kanilang mga anak.